Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dra. Ligaya Santos, at ngayong araw ay ating susuriin ang paksa tungkol sa ang sikreto ng walang hanggang kabataan. Paano binabago ng tubig, bigas at lemon ang iyong balat? Mahal kong mga pasyente, ngayong araw ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto na sa loob ng mahigit 20 taon kong karera ay palagi kong pinoproblema na hindi ko mabigyan ng pagkakataong maipaliwanag ng buo at malinaw. Isang sikreto na napakasimple na marami sa inyo ay mapapasigaw, naku po, at sa buong panahong ito ay sinasayang ko lang pala. Ngunit bago ko ito ibunyag, hinihiling ko na huminto muna kayo sandali at sagutin ang tanong na ito. Sa tuwing tumitingin kayo sa salamin, ano ang pinakamadalas na nagpapalungkot sa inyo? Ito ba ang mga madilim na batik na lalong nagiging kapansin-pansin? Ang mga kulubot sa paligid ng mga mata na nagdaragdag ng edad? O marahil ang kakulangan ng ningning na nagpaparamdam sa inyong balat na maputla at walang buhay? Naiintindihan ko ng lubos ang pakiramdam na iyan dahil araw-araw ay tinatanong ako ng aking mga pasyente, Dra. Santos, mayroon bang paraan para magkaroon ng mas makinang na balat nang hindi gumagastos ng malaking halaga sa mamahaling produkto? At ngayon, nais kong sabihin sa inyo ang totoo. Oo, hindi lamang ito umiiral, kundi ito ay isang napakamura, madaling gawin, ligtas at epektibong paraan. Ito ay napakagaling na ako mismo ay nagtataka sa tuwing irerekomenda ko ito sa aking mga pasyente. Kailangan nyo lang gamitin ang tubig na karaniwan ninyong itinatapon kapag naghuhugas ng bigas, kasama ang isang sikretong sangkap na walang duda na mayroon kayo sa inyong bahay. Ang pinakanakapapansin ay matapos ang 1 o 2 aplikasyon lamang, marami sa aking mga pasyente at miyembro ng aking pamilya ang bumalik na nagsasabing ang kanilang balat ay mas makinang, malambot sa hawakan, at ang pinakamahalaga, ang mga batik at kulubot ay nagsisimulang kumupas ng kapansin-pansin. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Ngunit palagi kong naaalala na minsan, ang pinakasimpleng bagay ay mayroong mas malakas na epekto kaysa sa pinakamahal na kosmetiko. Kaya naman, kung nakikita ninyo ito, mangyaring ipaalam sa akin na nakikinig kayo sa pamamagitan ng pag-click sa subscribe button ng aking channel para makapagpatuloy ako sa pagbabahagi ng simple ngunit kapaki-pakinabang na kaalaman tulad nito sa mas maraming tao. Bukod pa rito, marahil ay iniisip ninyo na sa edad na 60 o 70, imposibleng bumalik ang balat sa pagiging bata. Ngunit ang totoo ay sa tamang pangangalaga, sa tamang oras, at sa tamang pamamaraan, ang balat ay maaari pa ring maging mas makinang, pantay, at malusog. Ang tubig bigas, isang tila simpleng elemento, ay naglalaman ng maraming benepisyong nutrisyon para sa balat mula sa B vitamins hanggang sa antioxidants. Lahat ng mga ito ay elemento na lubhang kailangan ng mature na balat. Gayunpaman, ang tunay na susi ay nakasalalay sa sikretong sangkap na malapit ko nang ibunyag sa susunod na seksyon. At kung patuloy kayong sasama sa akin, sigurado ako na magugulat kayo sa pagbabagong maaaring makamit ng pamamaraang ito. Kaya, anong uri ng tubig bigas ba ang dapat nating gamitin? Bakit sa ibang tao ay napakaganda ng epekto habang ang iba ay walang nakikitang resulta? At ang pinakamahalaga, ano ang sikretong sangkap na iyon na maaaring gawing parang 50 taong gulang, ang balat ng isang 70 taong gulang? Patuloy lang kayong manood dahil sa loob lamang ng ilang segundo ay ipapaliwanag ko ng sunod-sunod kung paano ito ilalapat sa bahay. Ngunit bago tayo lumipat sa susunod na bahagi, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel para sa tuwing magbabahagi ako ng bagong sikreto, hindi ninyo ito mapapalampas. Simulan na natin. Naibigan nyo na ba kung bakit? Sa kabila ng paggamit ng maraming mamahaling produkto, ang inyong balat ay nananatiling maputla at ang mga batik ay nakikita pa rin. Bilang isang doktor, nakikita ko ang maraming pasyente na nag-aalala
dahil sa pagbabago ng kanilang balat. Habang tumatanda, ang totoo ay ang ating balat ay dumaranas ng pangmatagalang epekto ng araw, pagbabago sa hormones at pagbagal ng metabolismo. Marami ang nag-iisip na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit sa katotohanan ay may napakasimpleng paraan ng pag-aalaga nito sa bahay na kahit sino ay kayang gawin. Isa sa mga natural na sikreto na palagi kong inirerekomenda sa aking mga pasyente ay ang tubig bigas. Karamihan sa mga tao ay itinatapon ang tubig na ito nang hindi nalalaman na naglalaman ito ng mga bitamina, mineral, at amino acids na nakakatulong upang ang balat ay magmukhang mas makinang at malambot. Ngunit kung gagamitin ninyo lamang ang tubig bigas ng random, bababa ang pagiging epektibo nito. Ang payo ko ay gamitin ang tubig bigas mula sa pangalawa o pangatlong hugas. Kung masariwa, mas maganda. At gamitin lamang ito sa parehong araw upang maiwasan ang pagbuburo. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pagdaragdag ng isang sikretong sangkap upang mapalakas ang epekto nito. Mahuhulaan niyo ba kung ano ito? Gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. Mag-comment sa ibaba kung ano sa tingin ninyo ang milagrosong sangkap na iyon at kung nasubukan na ninyo ang tubig bigas noon. Ngayon, dumako na tayo sa bahagi na marahil ay matagal nang hinihintay ng marami mula pa sa simula ng video na ito, ang sikretong sangkap na nagpapalakas sa tubig bigas ng maraming beses. Nasubukan ko ang pamamaraang ito sa napakaraming matatandang pasyente at kailangan kong sabihin ng totoo na ang mga resulta ay ikinagulat ko mismo. Ang ilang tao, isang gabi lamang matapos itong ilapat, ay bumalik na nagsasabing, Dra. Santos. Ngayong umaga ay tumingin ako sa salamin at nagulat ako kung gaano kakinang ang aking balat. Ang mga kulubot sa paligid ng bibig ay nagmukha ring mas malambot, hindi kasing lalim ng dati. Ang marinig ang mga salitang iyon ay nagbibigay sa akin ng kagalakan at nagpapatibay sa aking paniniwala na ang pinakasimpleng bagay na nakapaligid sa atin minsan ay ang pinakamagandang regalo para sa balat sa katandaan. Kaya, ano ang sikretong sangkap na iyon? Hindi ito mamahaling kosmetiko o mamahaling serum, kundi ang katas ng lemon, isang prutas na mayroon ang lahat sa bahay at ginagamit araw-araw sa kanilang pagkain. Marahil ay magtataka kayo, lemon, isang simpleng bagay na ganoon ay maaaring maging ganoon kaepektibo? Ngunit ang totoo ay sa dermatology, ang lemon ay itinuturing na isang kayamanan ng natural na vitamin C. Ang vitamin C ay may kakayahang pigilan ang melanin, ang pigment na responsable sa mga madilim na batik, pekas at kulubot. Kapag bumaba ang melanin, unti-unting lumilinaw ang balat, kumukupas ang mga batik, at nagiging pantay ang kulay ng balat. Hindi lamang iyan. Ang lemon ay naglalaman din ng citric acid, isang banayad na acid na may napakapinong exfoliating properties. Dahil sa unti-unting pagtanggal ng mga patay na selula ng balat, ito ay magmumukhang mas translucent, mas malambot, at mas mahusay na sumisipsip ng mga sustansya. Nais kong isipin ninyo ito. Ang ating balat ay parang isang puting tela na sa paglipas ng panahon ay natatakpan ng alikabok dahil sa paglipas ng panahon, araw, hangin, at edad na nagpapamukha rito na maputla. Kung hugasan lang natin ito ng ordinaryong tubig o gagamit lang ng tubig bigas, malinis ang tela, ngunit hindi sapat ang kinang. Ngunit sa pagdaragdag ng ilang patak ng katas ng lemon, ito ay parang gumagamit kayo ng karagdagang malambot na brush upang alisin ang manipis na layer ng alikabok na iyon na nagbubunyag sa natural na ningning ng balat mula sa ilalim. Ito ang kombinasyon ng mga sustansya ng tubig bigas at ang vitamin C ng lemon na lumilikha ng perpektong pares upang ang balat ng 60 o 70 taong gulang ay magmukhang mas bata sa maikling panahon. Ngunit dapat ninyong tandaan na ang katas ng lemon ay hindi dapat gamitin ng puro dahil ang lemon ay may mataas na acidity. Kung direktang ilalapat sa balat, maaari itong magdulot ng hapdi, pamumula,
at maging pinsala sa proteksisyon na barrier ng balat. Ito ay napakadelikado, lalo na para sa mga matatanda na ang balat ay mas manipis at sensitibo na. Kaya, dapat lamang ninyong gamitin ang lemon sa proporsyon na aking ibibigay. At sa anumang pagkakataon, ay hindi ninyo dapat dagdagan ang dami ng mag-isa. Sa loob ng aking mga taon ng praktika, nakita ko ang mga kaso kung saan ang isang pasyente, nang marinig na pinaputi ng lemon ang balat, ay piniga ang buong lemon at inilapat sa kanyang mukha. Ang resulta ay kinabukasan. Ang kanyang balat ay pula na parang nasunog sa araw at kinailangan niyang magmadali sa aking klinika. Hindi ko nais na mangyari ito sa sino man na sumusubaybay sa aking channel. Kaya, ano ang tamang proporsyon? Kailangan nyo lamang ng 5 hanggang 10 patak ng katas ng lemon para sa bawat baso ng tubig bigas, mga 200 ml. Kung ang inyong balat ay mamantika o makapal, maaari kayong gumamit ng halos 10 patak. Kung ang inyong balat ay tuyo o sensitibo, dapat lamang kayong gumamit ng mas mababa sa 5 patak. Kapag nahalo na, maaari ninyo itong dahan-dahang haluin at gamitin bilang natural na toner. Ilapat ito ng pantay-pantay sa mukha, ilong, noo, at leeg, lalo na sa bahagi ng pisngi kung saan madalas lumitaw ang mga batik at pekas. Hayaan itong tumagal ng 1 hanggang 2 minuto at pagkatapos ay banlawan ng maligamgam na tubig. Para sa mga nais ng mas matinding epekto, maaari ninyong ibabad ang cotton pads at ilapat sa mukha ng 3 hanggang 5 minuto, ngunit huwag kailanman iwanan ng higit sa 10 minuto dahil ang matagal na oras ay maaaring makatuyo sa balat at magdulot ng iritasyon. Ang patakaran ay gamitin ito sa maikling panahon, ngunit regular at patuloy. Ang isa pang napakahalagang punto ay ang halo na ito ay dapat lamang gamitin sa gabi. Sa araw, ang lemon ay maaaring maging mas sensitibo ang balat sa sikat ng araw na nagpapadali sa pagdidilim at paglitaw ng mas matinding batik. Kaya, ang paggamit nito sa gabi ay ang oras kung kailan ang balat ay nagpapahinga at mas mahusay na sumisipsip ng mga sustansya. Kinabukasan, kung lalabas kayo, tandaan na maglagay ng sunscreen dahil ito ay isang napakahalagang proteksiyon na layer. Alam kong maraming matatanda ang madalas na nagpapabaya dito. Ngunit sa totoo lang, isang layer lamang ng sunscreen tuwing umaga ay maaaring magpabagal sa proseso ng pagtanda ng hanggang 40%. Alam ba ninyo na ang ilan sa aking mga pasyente na gumamit ng pamamaraang ito ay nagbahagi na napansin nila ang mga pagbabago mula sa unang linggo? Ang ilan ay nagsasabi na tinatanong sila ng kanilang mga anak o apo, "Bakit ang kakinang ng balat mo kamakailan? Anong kosmetiko ang ginagamit mo?" Bilang Dra. Ligaya Santos. Ang marinig ang mga kwentong ito ay nagpupuno sa akin ng kagalakan at nakaka-touch dahil ang mga simpleng, madaling gawin at murang pamamaraan na ito ay nakakatulong na mapabuti ang emosyonal na buhay ng aking mga pasyente araw-araw. Ang mas magandang balat ay nagbibigay sa kanila ng mas maraming kumpiyansa. Araw-araw, kapag tumitingin sila sa salamin, ay nakikita nila ang kanilang sarili na mas nagliliwanag. Marami ang nagbabahagi sa aking channel na salamat sa paggamit ng pamamaraang ito, sila ay mas optimista at sa katapusan ng linggo, kapag pumupunta sila sa palengke o dumadalaw sa kanilang mga apo, ay masaya sila dahil sinasabi ng lahat na mukha silang mas bata. Iyan ang nagbibigay sa akin ng motibasyon upang magpatuloy sa pagbabahagi ng maliliit, ngunit kapaki-pakinabang na sikretong ito. Ngunit mangyaring tandaan ang isang napakahalagang bagay. Bagamat ang pamamaraang ito ay napaka-epektibo, bawat uri ng balat ay magre-react ng iba. Ang ilang tao ay makakakita ng mga resulta ng mabilis, habang ang iba ay mangangailangan ng mas maraming oras. Kaya, kailangan ninyong maging regular sa loob ng hindi bababa sa 2 linggo hanggang 1 buwan. Walang mga himala na nangyayari ng magdamag, ngunit kung gagawin ninyo ito ng regular tuwing gabi, makikita ninyo na unti-unting nagiging mas makinang, mas malambot ang inyong balat, at ang mga madilim na batik at kulubot
ay kumukupas din ng kapansin-pansin. Ito ay isang natural, banayad ngunit pangmatagalang pagbabago. At ngayon ay nais kong magtanong ng tapat upang mas maunawaan ko ang uri ng inyong balat. Alin sa mga problemang ito ang madalas ninyong nararanasan? A. Paulit-ulit na madilim na batik. B. Kapansin-pansing kulubot. O C. Malalim na kulubot sa paligid ng mata. Mangyaring mag-comment ng isang letra A, B, o C sa ibaba upang malaman ng aking channel at makapaghanda ng mga partikular na video para sa bawat sitwasyon. Ang bawat komento ninyo ay nakakatulong sa amin na maunawaan kung ano ang kailangan ninyo upang makapagbahagi ng mas kapakipakinabang na nilalaman. Nais ko ring linawin ng kaunti para sa mga nag-aalala na ang kanilang balat ay masyadong sensitibo o masyadong manipis upang gumamit ng lemon. Sa totoo lang, kapag hinalo sa tubig bigas sa tamang proporsyon, ang dami ng acid sa lemon ay halos walang epekto. Ang balat ay nakakatanggap lamang ng pinakabanayad na bahagi ng lemon habang sinasamantala pa rin ang kamanghamanghang vitamin C nito. Ang tubig bigas, sa kalikasan nito, ay napakabanayad at mayaman sa nutrisyon, kaya ang dalawang bagay na ito, kapag pinagsama, ay nagbabalanse sa isa't isa. Gayunpaman, dapat ninyo pa ring subukan ang halo sa pulso o sa likod ng tenga sa loob ng 24 oras. Kung walang pamumula, pangangati, o hapdi, maaari ninyo itong gamitin nang may kumpiyansa sa mukha. Ito ay isang patakaran na palagi kong pinapaalala sa lahat ng aking matatandang pasyente. Huwag magmadali, huwag mawalan ng pasensya, maging banayad ngunit patuloy. Iyan ang susi sa malusog na balat na maganda sa anumang edad. Bukod pa rito, maaari ninyong gamitin ang halo na ito sa leeg at likod ng mga kamay, ang mga bahagi na pinakamadalas na nagpapakita ng edad. Maraming tao ang nakakalimot sa leeg, kaya ang balat ng leeg ay kumukulubot at nagdidilim ng mas mabilis kaysa sa mukha. Kailangan nyo lang ilapat ang halo ng pantay-pantay at hayaan itong tumagal ng 1 hanggang 2 minuto tuwing gabi at makikita ninyo na ang leeg ay nagiging mas malambot at mas kaunti ang kulubot. Ganoon din sa likod ng mga kamay. Pagkatapos hugasan ang mukha, kung may natira kayong tubig bigas na may lemon, lagyan ng kaunti ang mga kamay. Sa loob ng 2 o 3 linggo, makikita ninyo na ang inyong mga kamay ay mas makinang at ang mga madilim na batik ay lumilinaw. Isang pasyente ang nagsabi sa akin minsan, Dra. Santos, ang mga kamay ko ay mas maganda pa kaysa sa mukha ko. Ang marinig iyon ay nagpatawa at nagpasaya sa akin ng sabay. Ngayon, naiintindihan na natin kung bakit ang tubig bigas at lemon ay isang napakagandang kombinasyon. Sa susunod na section, gagabayan ko kayo kung paano iimbak ang halo, kung paano ito gamitin araw-araw para sa pinakamahusay na resulta at kung anong mga bagay ang dapat iwasan upang hindi masira ang inyong balat. Tandaan na panoorin hanggang sa huli. Dahil ang isang maling hakbang ay maaring makabawas sa pagiging epektibo ng 50%. Ipagpatuloy natin. Mahal kong mga pasyente, pagkatapos nating maunawaan kung paano pagsamahin ang tubig bigas at katas ng lemon upang paputiin ang balat, palipasin ang mga batik, at bawasan ang mga kulubot, ngayon ay nais kong pag-usapan ng detalyado ang mahahalagang pag-iingat na dapat ninyong tandaan. Ito ay mga bagay na tila maliit, ngunit siyang nagtatakda ng 70% ng pagiging epektibo ng buong pamamaraan. Sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa dermatological clinic, nakasalamuha ko ang maraming kaso kung saan ang tamang formula ay inilapat, ngunit sa maling paraan, sa maling oras, o sa hindi tamang pag-iimbak, na nagdulot ng iritasyon, pamumula, o hindi nakamit ang nais na resulta. At hindi ko nais na sinuman sa aking mga pasyente ay mahulog sa mga ganoong kapuspalad na sitwasyon. Ang una at pinakamahalaga ay sa anumang pagkakataon ay hindi ninyo dapat ilapat ang purong katas ng lemon ng direkta sa mukha. Kailangan kong ulitin ito dahil napakaraming pasyente
ang nagkaroon ng problema dahil lamang sa inakala nilang kung ang lemon ay nagpaputi, ang direktang pag-apply ay mas mabilis. Ang lemon ay may napakataas na antas ng acidity at kung direktang ilalapat ay makakasira sa proteksyon na barrier ng balat. Ang balat ay mamumula, hahapdi, at maging magbabalat na parang bahagyang paso. Lalo na, ang mga taong may manipis na balat o may paulit-ulit na batik ay mas madaling makaranas ng pinsala. Kaya, dapat lamang ninyong gamitin ang lemon kapag ito ay natunaw na sa tamang proporsyon na nabanggit ko kanina. Ito ay isang gintong patakaran na dapat ninyong tandaan ng lubos. Ang pangalawang pag-iingat ay gamitin ang halo ng tubig bigas at lemon lamang sa gabi. Maraming tao ang nagtatanong sa akin kung maaari itong gamitin sa umaga dahil sa umaga ang balat ay malinis at mas mahusay na sumisipsip ng mga sustansya. Ngunit ang totoo ay kung gagamitin ninyo ito sa umaga at pagkatapos ay malalantad sa araw, ang balat ay magiging mas sensitibo, mas madaling magdidilim, at ang mga batik ay titindi. Ang sikat ng araw ay ang numero unong kaaway ng balat, lalo na kapag gumagamit kayo ng isang bagay na may bahagyang exfoliating property tulad ng lemon. Kaya, gamitin ito sa gabi kung kailan ang katawan ay nagpapahinga at ang balat ay nagpapahinga. Ito ang oras kung kailan ang balat ay mas mahusay na sumisipsip. Kinabukasan, kung lalabas kayo, tandaan na maglagay ng sunscreen upang protektahan ang inyong balat. Kahit isang manipis na layer ay maaaring mabawasan halos 40% ng panganib ng maagang pagtanda ng balat. Ang susunod na pag-iingat ay ang oras na iniwan ang halo sa balat. Alam kong marami ang madalas mag-isip na kung mas matagal iwanan, mas magiging epektibo, ngunit hindi iyan totoo. Mahal kong mga pasyente. Ang halo na ito ay kailangan lamang manatili sa balat ng 1 hanggang 2 minuto. O kung gagamit kayo ng cotton pads bilang mask, 3 hanggang 5 minuto ay sapat na. Ang pag-iwan nito ng masyadong matagal ay magpapatuyo sa balat at magpapakawala ng balanse sa hydration nito. Ang ating balat, lalo na ang balat ng 60 hanggang 70 taong gulang, ay napakadaling ma-dehydrate. At kapag dehydrated, ang mga kulubot ay lalong lumalalim. Kaya, mas mabuting gamitin ito sa maikling panahon, ngunit regular, araw-araw, na magbibigay ng mas pangmatagalang resulta. Ang isang bagay na dapat ninyong tandaan ay ang bawat uri ng balat ay nagre-react ng iba. Ang mamantika o makapal na balat ay maaaring makatolerate ng kaunting lemon, ngunit ang tuyo at sensitibong balat ay dapat tratuhin ng may pag-iingat. 3 o 4 na patak lamang ang ihalo sa tubig bigas at gamitin tuwing ikalawang araw, pagkatapos ng halos 1 linggo. Kung maayos ang balat, maaari ninyong dagdagan ang paggamit nito tuwing gabi. Ang mahalaga ay makinig sa inyong balat. Kung makaramdam kayo ng paghihilab o hapdi, dapat ninyong bawasan ang dalas o dami. Huwag ding kalimutan na subukan ang halo bago ilapat sa mukha, sa pulso o sa likod ng tenga, at obserbahan sa loob ng 24 oras kung may pamumula, pangangati, o discomfort. Kung maayos ang lahat, gamitin ito sa mukha, lalo na kung sensitibo ang inyong balat. Tungkol sa pag-iimbak, ang tubig bigas ay dapat palaging sariwa na may maximum na tagal na 24 oras sa refrigerator. Kung magbago ang kulay nito, may kakaibang amoy o malapot, dapat itong itapon kaagad. Huwag magsisisi. Ang mga taong may malalang sakit tulad ng diabetes, problema sa atay, o malalang sakit sa balat ay dapat kumonsulta sa doktor bago ito gamitin at sa anumang pagkakataon ay hindi dapat ilapat sa may sugat o namamaga na balat. Bago tayo lumipat sa huling bahagi, nais kong magtanong ng isang maliit na katanungan. Sa anong grupo ng balat kayo nabibilang? A. Mamantika na balat. B. Tuyo na balat. C. Sensitibong balat. Mag-comment ng A, B o C sa ibaba upang malaman ng aking channel at makapaghanda ng angkop na payo para sa mga susunod na video. Tandaan, ang kagandahan ay hindi mahirap. Kailangan lamang ng tamang paraan
at pagpapatuloy. Kung gagamitin ninyo ito ng regular sa loob lamang ng 2 o 3 linggo, makikita ninyo na ang inyong balat ay mas makinang, mas malambot, at mas bata. Mahal kong mga pasyente, sa puntong ito ay marahil naiintindihan na ninyo na ang kagandahan ay hindi malayo o mahal. Minsan, ang pinakasimpleng bagay sa ating kusina ay ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin ng kalikasan para sa ating balat. Isang baso ng tubig bigas, ilang patak ng katas ng lemon, at kaunting pagpapatuloy tuwing gabi. Tila maliit na bagay, ngunit maaari itong magdulot ng pagbabago na magugulat kayo kapag tumingin kayo sa salamin tuwing umaga. Nakasama ko ang maraming matatandang pasyente at malinaw kong nakita na kapag ang balat ay mas makinang, mas malambot, na may mas pantay na kulay, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag din, ang kanilang ngiti ay mas kumpiyansa, at ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay nagiging mas magaan. Hindi dahil sa mas magandang balat ay nagmumukha silang mas bata, kundi dahil sa damdamin sa kanilang puso na nabago. Mapapansin nila na karapat-dapat pa rin silang mahalin, alagaan, at magkaroon ng magandang buhay sa anumang edad. Umaasa ako na ang simpleng pamamaraan na ibinahagi ng aking channel ngayong araw ay makakatulong sa inyo na mabawi ang kagalakan sa tuwing tumitingin kayo sa salamin. Sa pamamagitan lamang ng pagiging regular, banayad, at paggawa nito sa tamang paraan, sigurado ako na sa loob lamang ng 2 o 3 linggo, ang unang taong makakapansin ng inyong pagbabago ay hindi kayo, kundi ang mga nakapaligid sa inyo. Dahil ang tunay na kagandahan ay palaging nakikita mula sa labas bago pa man mapansin ng sarili. At kung nakarating na kayo hanggang dito, mangyaring mag-comment sa ibaba ng video ng mga hirap na inyong nararanasan upang ang aking channel at ang komunidad ay makatulong sa inyo, makasama kayo, at makapagbahagi sa inyo. Ang bawat komento na ibinabahagi ninyo ay hindi lamang nakakatulong sa inyo, kundi isa ring malaking motibasyon para sa ibang tao na nasa parehong landas ng pangangalaga sa kanilang kalusugan at balat. Huwag mag-atubiling gawin ito dahil narito kami upang bumuti ng sama-sama araw-araw. Kung ang ibinahagi ko ngayong araw ay naging kapaki-pakinabang sa inyo, lubos akong magpapasalamat kung ikiklik ninyo ang subscribe button ng aking channel. Kapag nag-subscribe kayo, ang bawat bagong video ay agad na makakarating sa inyo upang hindi ninyo mapalampas ang anumang sikreto na makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas malusog, mas maganda, at mas masaya sa Golden Age. Ang inyong suporta ang siyang nakakatulong sa akin na magpatuloy sa pagbabahagi ng mas mahahalagang kaalaman. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli at nais kong makita ninyo ang inyong sarili na mas bata araw-araw kaysa kahapon sa inyong maliit na salamin. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video.